Magandang araw po. Ako po ang nagsisilbing ama at ina ng dalawa kong anak na sina Abigail at Daniela. Simula po kasi noong maghiwalay kami ng Canadian kong asawa. Tama po kayo na nadinig. Ibang lahi po ang aking napangasawa. Ipinakilala lamang ito sa akin ng matalik ko pong kaibigan na si Samantha noong ikinasal po siya sa kanyang nobyo na si Dave. Marahil, nakilala ko ito dahil na rin sa estado ng aking trabaho bilang isang professional wedding planner sa mga private wedding event. Ako po ang nag-aasikaso sa mga kliyente ko sa magaganap po nilang kasal. Tulad na lamang ng pagdedesenyo at pagdedekorasyon sa paggaganapan ng event, pananalapi para sa mga organisa ng mga dapat panggastusan sa mga gaganaping kasal. Hindi po madali ang maging isang wedding planner dahil kailangan ito ng malawak po na kaisipan pagdating po sa mga plano. Halimbawa na lamang ng mga preparation to the budget, photoshoot, planning or detailed checklist, preparation of the list participant, identification of venue for event like hotel, party house, ceremony, church, temple at marami pang iba. Kaya't masasabi ko na very straightforward po akong babae, lalo na po pagdating sa aking mga kliyente. Minsan nga nagiging arrogante, impatient at mababa po ang tempered ko sa mata ng ibang tao dahil po sa pagiging mataray ko at islang po ako magsalita. Masyado daw akong pasosyal at mayabang. Kahit na single man po ako, Sir Jay, maayos naman ang takbo ng aming buhay. Napag-aral ko po ang dalawa kong anak sa pribadong paaralan dito po sa Legazpi sa kursong Bachelor of Arts in Journalism. Hindi biro po ang magpaaral ng ganitong kurso dahil malaki po ang binabayad ko sa bawat tuition fee. Gayunpaman, nakakaya ko pa rin silang pag-aralin dahil malaki naman po ang kinikita ko sa aking trabaho. Ang ibabahagi ko pong kwento ay naganap sa taong 2003. Nasa edad pa lamang ako ng 25 noon. Sa taong ito ay dito ko po mararanasan ang katatakutan tungkol sa tinatawag nilang aswang. Naganap ang pangyayaring ito sa mismong homeland ko sa isang pribadong resort sa Legazpi, Albay. Noong October 29 sa taong 1993, ay nakatakda na po ang planong pagpapakasal ng magkasintahan na itago ko na lamang sa pangalang Dave at Samantha. Sina Dave at Samantha ay matalik kong kaibigan at dati ko pong kaklase noong college ako. Ako po ang kinuha nilang wedding planner dahil kilala na ako ni Samantha sa ganitong larangan. Higit sa lahat ay wedding coordinator ang propesyon sa trabaho ni Samantha. Subalit, magkaiba kami ng kumpanyang pinapasukan. Kaya po, nagulat ako dahil ako po ang kanyang kinuha sa pag-oorganisa ng kanilang kasal. Sa wedding ko din po nakilala ang ama ng dalawa kong anak na itago na lamang natin sa pangalang Marcelo. Isa po siyang Canadian-Filipino citizen. Si Marcelo ay kapatid ng asawa ng ate ni Samantha. Sa madali pong salita ay bayaw po ni Samantha ang aking napangasawa. Ngunit isang bagay ang labis ko pong iniingatan noon sa matalik kong kaibigan na si Samantha. Ang malaman nito na dati kaming may relasyon ng kanyang nobyo noong nag-aaral pa lamang kami sa kolehiyo. Inilihim namin ni Dave ang aming relasyon dahil mahal na mahal siya ni Samantha at ayokong masira ang aming pagkakaibigan. Dahil po kasi sa pagiging babaero ni Dave noon ay naisipan kong makipaghiwalay sa kanya at pilit pa rin niya akong sinusuyo. Nasasaktan po kasi ako, Sir Jay, sa pagiging babaero niya kaya't naisipan kong tapusin ko na lamang ang aming relasyon habang maaga pa
upang hindi na ako kulitin at gambalain pa ni Dave. Nagawa kong sagutin ang isa kong kaibigan na matagal nang nanliligaw po sa akin. Ngunit hindi ko naman ito gusto. Sinagot ko lamang ito para lubayan na ako ni Dave at naging epektibo naman ito. Hindi naman po nagalit sa akin si Dave maging sa bago ko pong nobyo, buhat noong makipag-break po ako sa kanya. Pero alam kong nagtatampo siya sa akin sa biglaan naming paghihiwalay. Nahihirapan din kasi ako sa patago naming relasyon at pilit na itinatago huwag lang malaman ni Samantha. Pero sa bandang huli, natanggap na rin ni Dave na hindi ko siya mahal. Bigla na lang kasing naglaho ang feelings ko sa kanya buhat nang makipagrelasyon ako sa bago kong nobyo. Noong pong makapagtapos kami ng college, nagsimula nang maghiwalay ang aming landas. Lahat kami ay nakipagsapalaran sa Maynila upang doon gamitin ang kursong aming tinapos. Dumating din po sa punto na pumuntang abroad si Dave dahil naroon ang iba niyang kamag-anak. Si Samantha naman ay nagtrabaho bilang manager sa isang 5-star hotel sa Malate at kinalaunay nabalitaan ko na lamang na nagtatrabaho na ito bilang wedding coordinator. Sa ganoong estado po ng kanyang trabaho ay doon muli nagtagpo ang landas nila ni Dave. Ibang bersyon na Dave at Samantha ang muling nagkita. Ibang-iba na sila sa dati noong nag-aaral pa lang kami. Kung basihan po ang itsura ay ibang-iba na ang kanilang muka. Malaki ang pinagbago nila at talaga namang artistahin na ang datingan. Sa mga lumipas pang buwan ay muli kaming pinagtagpong tatlo sa isang event sa Maynila noong ikasalang isa naming kaibigan. At doon ko po napag-alaman na magkasintahan na pala sina Dave at Samantha. Nung time po na yun ay tinanong ako ni Dave kung nagkatuluyan ba kami ng ipinagpalit ko sa kanya. At sinagot ko naman ito na wala na kami ng lalaking iyon at hindi nag-work ang aming relasyon dahil sa estado ng aming mga trabaho. At hindi ko naman talaga mahal ang ipinagpalit ko sa kanya. Kahit ganap na silang magkasintahan ni Samantha ay hindi naman ako nakaramdam ng selos dahil wala na rin akong nararamdaman para sa kanya. Masaya po ako, Sir Jay, na naging sila ng aking best friend sapagkat patay na patay talaga si Samantha kay Dave since noong college pa kami. Pinapanalangin ko na lamang noon na sana'y nagbago na si Dave at hindi na ito ang dating babaero. Sa pagtatagpo ng aming mga landas ay muling lumalim ang pagkakaibigan naming tatlo. Masasabi kong sincere talaga si Dave kay Samantha dahil nagawa na nitong alukin ng kasal ang aking kaibigan na labis kong ikinatuwa. Dumating po sa punto na nagkaroon ng branch sa Bicol ang pinapasukang trabaho ni Dave, kaya't naging mas madali sa binata ang magtrabaho doon. Pati rin po si Samantha ay umalis na sa kanyang trabaho at doon naghanap ng trabaho sa Legazpi bilang isang wedding coordinator. Maganda ang estado sa buhay nila Dave at Samantha. Hindi naman po sila mayaman at hindi naman mahirap. In short, nakakaangat lang sila sa buhay kung ikukumpara po sa akin. Kaya nga focus lang ako noon sa aking goal. Pinangarap ko po kasi noon na makapunta sa ibang bansa upang doon magtrabaho bilang isang event wedding planner. At habang bakante ako noon sa aking trabaho, ay tumawag sa akin si Samantha sa telepono. Sa pagkakaalala ko, Sir Jay, ay makalumang telepono pa ang gamit namin noon. Mas kilala po ito sa tawag na rotary phone. Taong 1905 kasi nagkaroon ng unang telepono sa Pilipinas. Tumawag po sa akin si Samantha upang sabihin na ako ang kukunin niyang wedding planner nila sa magaganapin ng kasal ni Dave. Gaganapin ang kanilang kasal sa isang private resort pavilion sa nasabing lugar at nais nilang maging engrande ito. Ako ang gusto nilang magplano sa gaganapin sa kanilang kasal dahil masyado daw akong creative sa ganitong larangan.
At dahil nga po single pa ako na mga panahong iyon, ay tinanggihan ko ang gusto niyang mangyari na gawin niyang akong bridesmaids o abay pandangal. Tinanggap ko ang alok ni Samantha na maging wedding planner nila dahil pabor naman ito sa akin. Bukod kasi sa kikita ako ng mas malaki sa magaganap na private wedding, ay makikita ko rin ang aking mga magulang at kapatid at para na rin akong nagbakasyon nito. Hindi lang tungkol sa kasal ang aming pinag-uusapan ni Samantha. Sinabi din ito sa akin na may ipapakilala siyang lalaki na foreigner sa akin na saksakan doon ng gwapo at ito daw ang kanyang bayaw. Umuwi kasi ang kanyang ate galing Canada kasama ang asawa nitong banyaga at kapatid ng kanyang asawa para dumalo sa magaganap nilang kasal. Hanggang sa dumating nga ang araw na pumunta na ako ng Bicol. Ang araw na makakaranas ako ng kakaibang kababalaghan at katatakutan sa aking buhay. Noong makarating ako sa Bicol, kasama po ang aking assistant na madalas kong kasama tuwing may mga kliyente po ako. Dumiretso muna kami sa aming bahay upang makapagpahinga sa mahaba naming biyahe. At kinabukasan ay tumungo na nga ako sa bahay nila Samantha kasama po ang aking assistant. Naroon din po sa bahay nila Samantha ang kanyang nobyong si Dave. Pinag-uusapan namin ang mga bagay tungkol po sa magaganap nilang kasal at tungkol sa mga disenyo at perang gagastusin po nila sa kanilang kasal. Sa susunod na araw din ang schedule ko na pagpunta sa pagdarausan ng kasal sa isang resort para tignan ang buong paligid nito, lalo na ang pavilion para sa gagawing disenyo ng kanilang kasalan. Kailangan po kasing umangkop ang espasyo nito sa mga taong dadalo at higit sa lahat ay maging elegante ang buong pasilyo sa dadaanan ng bride. Malaki po ang perang inilaan nila sa kanilang wedding, kaya't gagawin ko ang lahat upang maging glamorous at mala Cinderella si Samantha. Noong araw na iyon ay ipinakilala sa akin ni Samantha ang kanyang bayaw na si Marcelo. Tama nga ang aking kaibigan. Gwapo itong lalaki at hindi nalalayo ang edad namin sa isa't isa. Ngunit noong ipakilala sa akin ni Samantha ang binatang Canadian ay napansin ko ang makahulugang titig sa akin ni Dave. Matapos po namin mapag-usapan ang tungkol sa gagawin sa kanilang kasal at sa mga iminungkahi ko mga plano na nagustuhan naman nila, ay nagpaalam na ako sa kanila kasama po ang aking assistant na uuwi na po kami. Hinatid pa nga ako ni Marcelo palabas sa bahay nila Samantha. Ngunit noong nakalabas na kami ay nagulat na lamang ako, Sir Jay, dahil kasunod pala namin si Dave. Sinabihan nito si Marcelo na siya na lamang ang bahalang maghatid sa amin dahil pauwi na rin ito sa kanila. May sariling sasakyan kasi ang nobyo ni Samantha. Wala naman pong nagawa ang binatang Canadian kundi ang bumalik sa bahay ng aking kaibigan. Sinabihan ko si Dave na huwag nang mag-abalang ihatid ako dahil kaya ko namang umuwi. At saka marami pa akong gagawin para sa magaganap nilang kasal bilang organizer. Nagpupumilit pa rin ito at sa pilitan akong isinakay sa kanyang pulang kotse at sumakay na rin ang aking kasama. Maya-maya ay tinanong ko po si Dave kung bakit ba nagpupumilit siya na ihatid kami. Baka kako ano ang isipin ni Samantha habang marahan itong pinapatakbo ang kanyang sasakyan. Napabuntong hininga muna ito bago nagsalita. Sinabi sa akin ni Dave na I've been in love with you since we were college. Hindi raw madaling kalimutan ang mga panahong iyon. Kahit na kailan ay hindi daw niya nagawang kalimutan ako. Yan po ang sinabi ni Dave na aking ikinagulat. Sinabi ko po kay Dave na baliw na ba siya at ikakasal na sila ni Samantha. Tapos ay naggawa pa niya itong sabihin sa akin. Sinabi ko na matagal na kaming tapos at masaya na ako sa buhay ko ngayon.
Binantaan ko pa po si Dave at sinabi kong subukan lang niyang saktan ng aking kaibigan at hindi ko siya mapapatawad. Pero sumagot si Dave at sinabi niyang bigyan ko ba daw siya ng chance na ikinagulat ko ng husto. Nasabi ko kay Dave na paano niya ito nasasabi at nag-iisip ba siya. Sinabi ko rin sa kanya na ihinto niya na ang sasakyan dahil naiinis na ako sa sinasabi ni Dave. Sinigawan ko po siya na ihinto nito ang sasakyan dahil nasusuka na ako sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Dahil sumabog na po ako sa galit, ay hininto na ni Dave ang kotse sa tabi ng kalsada at humingi ito ng tawad sa akin dahil sa mga binitawan niyang salita. Hindi ko po lubos maisip, Sir Jay, na mahal pa rin pala ako ni Dave. Hindi naman ako makakapayag na basta na lamang niyang lolokohin ang kaibigan kong si Samantha. Nais pa ako nitong gawing third party nila. At noong makababa kami ng kanyang kotse ay hindi ko na ito pinansin at sumakay na lamang kami ng tricycle ng aking kasama. Napapailing na lamang ang aking kasama sa mga binitiwang salita ni Dave na halatang manloloko itong lalaki. Akala ko po kasi noon ay tuluyan na pong nagbago ito simula na maging girlfriend niya ang aking kaibigan. Kinabukasan kung saan pupunta na po kami ng resort para tignan ang pagdarausan ng event para sa kasal at sa magiging disenyo nito ay doon na nagsimula ang kakatuwang bagay. Habang inililibot ko ang buong pasilyo sa pavilion at pinag-aaralan kung anong style ang gagawin sa paglalagay ng mga bulaklak at dekorasyon at kinakalkula ko rin ang espasyo sa paglalagyan ng mga palamuti sa buong paligid ng pasilyo para sa mga bisita. Pagkatapos mabuo ang aking plano ay dumako kami sa labas malapit po sa may swimming pool kung saan rarampa ang bride papasok sa pavilion. Nais ko kasing maging kaakit-akit sa paningin ng pamilya ng groom ang bride at ang buong paligid. Maglalakad kasi ang bride sa gilid ng pool patungong pavilion kung saan sila ikakasal ng pari. Dahil nga po private resort ay wala namang katao-tao doon dahil hindi naman araw ng summer. May approval na rin kami sa may-ari na tignan ang buong sulok ng resort dahil nakapagbigay na rin ng kalahating bayad ang pamilya ng bride at groom. Nagtulungan ng dalawang side sa mga gastusin para mas lalong maging magarbo ang kasal. Malaki din ang nakalaang salapi para sa catering dahil marami ang dadalo sa engranding kasalan. At habang nag-uusap kami ng kasama ko para sa aming mga plano na gagawin sa nalalapit na kasal, ay umagaw po ng atensyon sa akin ng isang babaeng nakatayo sa dulo ng resort habang nakamasid sa amin. Hindi ganoon kalaki ang nasabing resort dahil nagsisilbing bakasyunan lamang ito ng mga kamag-anakan ng may-ari. Napapaligiran din ito ng mga sementadong pader kaya't hindi basta-basta makakapasok ang sino man maliban na lamang sa may-ari dahil palagi namang nakasarado ang gate. Naisip ko na lamang na baka ito ang katiwala sa nasabing resort ang nagsisilbing bantay at tagalinis dito. Nagkakatao lamang ang resort tuwing may mga magpapabook tulad ng mga private wedding, birthday party at mga reunion. Dahil sa aking kuryosidad ay nilapitan namin ang ginang at hindi nga ako nagkamali dahil katiwala nga ito sa resort at matagal nang nanunungkulan kasama ang kanyang asawa. Subalit, umuwi daw ang asawa nito sa kanilang probinsya kaya't naiwan itong mag-isa. Kakaiba din ang ikinikilos ng babae at masyadong misteryosa ang pagkatao nito. Maging ang mga titig nito ay kakaiba sa aming paningin. Sa 3 araw na preparasyon na ginagawa ko sa pagdarausan ng event, ay nagawa ko itong maayos. Primera klase na talaga namang elegante sa mga bisita, lalo na sa pamilya ng ikakasal. Maging ang gagawing serbisyo para sa catering ay inayos kong mabuti para hindi maantala ang mga kakain.
Natapos ko ang lahat ng ito sa loob lamang ng 3 araw dahil biglaan din ang naging kasal nila Dave at Samantha. Hanggang sa sumapit na nga ang kanilang araw ng kasal. Naging maganda ang naging seremonya simula nang rumampa ang bride sa isang red carpet na napapaligiran sa magkabilang gilid ng mga matitingkad na bulaklak. Pati ang mga bisita ay namangha sa mga disenyo ng kurtina sa pinagmimisahan ng pare para sa pag-iisang dibdib ng mag-iisang irog. Matapos ang seremonya ay naganap ang eleganteng sayaw malapit sa swimming pool. Masigarbong palakpakan ang iginawad ng mga tao sa 2 taong pinagbigkis ng panahon. Gayunpaman Sir Jay, hindi ako ganoon kasaya sa naganap na kasal dahil iniisip ko na baka sa una lang maging masaya si Samantha sa piling ni Dave at sa bandang huli ay masasaktan lang ito. Makalipas lang ang ilang saglit ay nagsimula na ngang kumain ang mga bisita. May mga nakatalagang mga tao para magsilbi sa bawat lamesa. Sila ang maghahatid ng mga pagkain at inumin na nasa ilalim ng pamamahala ng may-ari ng kinuha nilang catering. Habang abala ang lahat kumain, gayon din ang bride at groom, naisipan na rin naming kumain ng kasama ko. Kasalo ko din si Marcelo at ang kanyang kuya at asawa nitong buntis na siya namang ate ni Samantha. Kanya-kanya ang ginagawa ng mga bisita habang kumakain sila. Kita sa kanilang mga mukha ang labis na tuwa habang dinadama ang masasarap na putahe. Kung may kainan ay hindi mawawala ang inuman dahil bawat lamesa ay may mga nakapatong na isang mamahaling alak. Malapit na rin noon magdapit hapon noong matapos ang nagaganap na kainan at abala na ang lahat sa pag-iinuman at kantahan doon sa venue. Halos magkakakilala lamang ang mga dumalo po sa kasal. Habang masaya kaming nag-uusap, ay napansin ko ang ginang na nakatayo sa malayo habang nakamasid sa amin. Tulad ng dati, nakatayo ito sa tapat ng tinutuluyan niyang maliit na bahay sa may pinakadulo na nagsisilbing imbakan ng mga lumang gamit sa nasabing resort. Dahil may mga silid naman sa nasabing resort, ay doon na magpapahinga ang mga kamag-anakan nila Samantha at Dave, habang ang iba naman ay uuwi sa kanilang mga tahanan. Gaya nga ng sabi ko, maliit lamang ang nasabing resort at inuupahan lamang ito para sa mga private occasion. Nagpaalam naman ako sa kasama ko na aalis lang ako saglit. Bala ko kasing bigyan ng ginang ng mga pagkain dahil napakarami namang handa at saka nakakaramdam na din ako ng pananakit ng pantog kaya nais kong magbanyo at doon na lamang ako makikigamit ng palikuran sa ginang. Mabilis po akong kumuha ng malaking pinggan at pinuno ko ito ng iba't ibang putahe bago tuluyang naglakad patungo sa kinaroroonan ng ginang. Binati ko po ang ginang ng magandang gabi, sabay abot sa kanya ang dala kong pagkain. Kinuha naman ito ng ginang at mariin namang nagpasalamat. Nakiusap na rin ako dito na kung pwede akong makigamit ng kanyang banyo. Tumango naman ito at sinamahan ako. Kahit na nagsisilbing bodega, ang panuluyan ng ginang ay maayos at malinis naman ang buong paligid. Pati ang kanyang palikuran ay hindi rin madumi. Pagkatapos kong umihi, ay agad naman akong lumabas sa banyo. At bago akong tuluyang umalis, ay nais ko munang magpasalamat sa ginang sa pagpapagamit nito sa akin ng kanyang palikuran. At noong makarating ako sa tapat ng kanyang bahay, ay nagtataka na lamang ako sa babae dahil nanatili lang itong nakatayong muli kung saan ko ito nakita kanina. Mariin itong nakamasid sa nagkakasiyahang mga tao. Ngunit ang labis kong ipinagtataka ay nakangisi ito at nakasentro ang paningin sa ate ni Samantha, ang buntis na kasamahan ko sa lamesang pinapopwestuhan ko. Napansin ko pa na bahagyang tumulo ang laway nito sa kaliwang gilid ng kanyang labi.
Tila hindi niya ako napansin na malapit lamang ako sa kanyang tabi. Naibaling na lamang nito ang kanyang paningin sa akin noong magsalita na po ako sa kanyang tabi. Nagpasalamat ako dito at tumango lamang ito kasabay ng paghawi ng kanyang mga kamay sa malapot na likido na tumulo sa kanyang bibig. Napaka-weirdo talaga ng ginang at nakaramdam ako dito ng kaunting takot. Nagmamadali akong naglakad pabalik sa event dahil kinakabahan ako ng mga sandaling iyon dahil po sa ikinikilos ng ginang. Noong makabalik ako sa aking kinauupuan ay inilaan ko na lamang ang aking sarili sa pakikipag-usap sa mga kasamahan ko, lalo na kay Marcelo na nagsisimula ng makipagkaibigan sa akin. Sa sarap ng aming pag-uusap ni Marcelo ay hindi na namin namalayan na malalim na pala ang gabi. Ang iba sa mga bisita ay umuwi na at ang iba naman ay mga lasing na. Ilang saglit pa ang lumipas ay tuluyan na ngang umuwi ang mga panauhin at tanging mga kamag-anak na lamang ng ikinasal ang mga natira. Dumating sa punto na tapos na nga ang kasiyahan sa kasal at pumasok na ang kapamilya nila Samantha at Dave. Tanging mga tauhan na lamang sa catering ang naiwan at abala sila sa pagliligpit ng mga kalat. Pati ang mga natirang pagkain ay naibalot na rin dahil iuuwi ang mga ito ng pamilyang ikinasal. Naroon din ako ng mga sandaling iyon kasama ang aking assistant upang magmasid sa mga trabahante hanggang sa matapos po sila. Noong matapos na ang lahat at nalinis na ang buong sulok ng pinagdausan ng wedding event, ay nagpahinga na rin kami ng aking kasama. May nakalaang kwarto para sa aming dalawa. Tahimik na noon ang buong paligid at nasa loob na ang bawat silid ang mga kasamahan namin ng bahagi ng pamilya nila Samantha at Dave. Sumapit ang kasagsagan ng gabi at mahimbing nang natutulog ang kasama ko, habang ako naman ay hindi pa panawa ng antok dahil hindi ako makatulog ng mga oras na iyon. Kaya naisipan ko pong maligo, Sir Jay. At habang naliligo ako ay nakarinig ako ng kakaibang yabag sa labas ng banyo dahil nakabukas naman ng kaunti ang maliit na bintana na gawa sa salamin. Tila may kung anong bagay na kumakaluskos sa labas ng kabilang kwarto. Narinig ko pa nga ang lagitngit ng bintana na parang pilit na tumutuklap dahil tila ba may kung anong bagay na kumikiskis sa salamin. Sinilip ko naman sa bintana kung ano ang mayroon sa labas, ngunit wala namang tao sa ibabang bahagi. Pinilit ko pa ngang sipatin ang bahagyang gilid sa kabilang silid sa labas, ngunit hindi ito maabot ng aking paningin. Kaya't naisipan kong lumabas dahil hindi ako mapalagay ng mga oras na iyon. Bigla kasing sumagi sa aking isipan ang ginang na nagpatayo sa aking mga balahibo. Matapos ko pong maligo at makapagbihis ng damit, ay nagmamadali akong lumabas at tumungo sa bahaging likuran kung saan ko nadidinig ang mga kaluskos. At noong nakarating ako sa bahaging likuran ay nagkulangtang na lamang ako sa aking nasaksihan noong tumambad sa aking paningin ang isang nilalang na nakahubot-hubad habang nakasabit sa bintana na parang isang butiki. Bukod sa wala itong suot na damit ay buhaghag ang buhok nito. Maputla ang balat at mahaba ang mga kuko at ngipin. Nangingintab ang buong katawan at tila naligo sa malansang langis. Ang nagbigay pa ng kilabot sa akin ay ang mga mapupula nitong mata habang nakalabas ang dila papasok sa bintanang nakabukas. Halatang ang nilalang na iyon ang sapilitang nagbukas sa bintanang salamin at marahil iyon ang nadinig ko kanina na paglangit-ngit ng bintana. Hindi ko po alam kung sino ang nasa loob ng silid na iyon, Sir Jay. Nais ko pong sumigaw ngunit hindi ko po magawa dahil nilamon na ako ng sarili kong takot. Nakakasiguro ako na ang nilalang na iyon ay isang aswang. Nagmistula akong rebulto sa aking kinatatayuan
habang pinagpapawisan ng malamig. Naigalaw ko na lamang ang aking katawan nang may sumigaw po sa loob ng silid na iyon. Nataranta naman ang nasabing nilalang at sa puntong iyon ay naibaling ang paningin nito sa akin at malino kong nasisilayan ang mabalasik nitong muka. Subalit hindi ko mailarawan ang tunay na pagkakakilanlan. Mabilis itong tumalon sa bintana at walang habas akong nilundagan. Kinalmot ako nito at ilang ulit sa iba't ibang parte ng aking katawan habang nakaibabaw ito sa akin at nagpupumiglas ako na huwag akong tuluyang masakmal. Akala ko po noon, Sir Jay, ay katapusan ko na dahil nakaramdam ako ng panghihina, lalo't takot ako sa dugo. Akmang lalapain na sana ako nito ay bigla na lamang dumating ang ilang kalalakihan, kabilang na sila Dave at Marcelo at kuya nito na nanggagalaiti sa galit. Tumambad po sa kanilang paningin ang nilalang dahil wala silang mga hawak na sandata ay nagmamadali silang maghanap na maaari nilang gawing armas. Buti na lamang may mga bato at ilang retaso sa bahaging likuran at iyon ang ginawa nilang sandata. At bago pa man tuluyan silang makalapit sa akin ay mabilis nang umalis sa pagkakaibabaw sa akin ng nasabing nilalang at matuling tumakbo sa madilim na bahagi ng sulok. At noong makarating ito sa madilim na bahagi ay walang habas itong tumalon sa kabilang bakod na halatang tatakas na ito. Tinulungan ako nila Dave at Marcelo na makatayo. Kita ko sa kanilang mga muka ang labis na pag-aalala, maliban na lamang sa kuya ni Marcelo na punong-puno ang galit sa mga mata. Dumating po sa punto na naglabasan na rin ang kababaihan kasama po si Samantha at pinuntahan ako nito. Binuhat ako ni Dave at dinala sa loob ng sasakyan upang dalhin sa ospital at laking gulat ko na lamang nang buhati ng kuya ni Marcelo ang asawa niyang buntis na halos duguan ng tiyan. At doon ko po napag-alaman na silid pala iyon ng ate ni Samantha kung saan nakadungaw ang mabalasik na nilalang. Pagdating po namin sa ospital, agad namang ginamot ang mga natamo kong sugat. Subalit, nakaramdam po ako ng awa sa nakatatandang kapatid ni Samantha dahil patay na ang anak nito sa kanyang sinapupunan. Sabi umano ng doktor, may kung anong bagay na tumusok sa tiyan ng ate ni Samantha, ngunit hindi nito maipaliwanag kung bakit patay na ang bata at natutuyo ito sa loob ng tiyan ng ina. Kaya't sumailalim sa operasyon ang ate ng aking kaibigan. At habang nasa ospital kami ay humingi ng tulong ang pamilya ni Samantha sa kapulisan para imbestigahan ang nasabing resort. Naikwento nila sa kapulisan ang nilalang na nangahas na pumasok sa resort at nagawang biktimahin ang babaeng buntis. Sa naganap na pagsisiyasat ng kapulisan ay wala naman silang nakikitang kakaiba, maliban na lamang sa biglaang pagkawala ng ginang na nagsisilbing tagabantay sa pribadong resort. Sinisiyasat din ng mga pulis ang silid ng ginang at doon nila nakita ang iba't ibang uri ng botelya na naglalaman ng mabahong langis, kasama ang isang maliit na rebulto na kawangis ng isang demonyo at ilang mga itim na kandila. Dahil mga probinsyanong pulis ang nag-imbestiga, matutukoy nila na hindi pangkaraniwang tao ang ginang. Masasabi nila na isa itong aswang at mangkukulam. Dahil sa galit ng banyagang asawa ng ate ni Samantha, ay humingi ito ng tulong sa pamilya ng aking kaibigan na hanapin at hulihin ang salarin. Nagawang tanungin ng mga pulis ang may-ari ng resort kung saan nakatira ang ginang at wala namang maisagot ang may-ari. Sabi nito ay nakilala lamang niya ito sa dati niyang katiwala. Noong umalis ang una niyang tagabantay sa kanyang resort, nirekomenda ng kanyang unang katiwala na may ipapasok itong kapalit galing pang Kabisayaan. At dahil kakilala naman ng may-ari ng resort ang unang tagabantay, ay nagtiwala ito sa bagong nirekomenda nito at hindi na nga nagawang tanungin ang background kung saan ito nagmula
Isa pa'y palagi rin siyang busy sa mga panahong iyon. Hindi na po nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ng ate ni Samantha. Pinagpasa Diyos na lamang nila na karmahin ang may gawa nito. Kahit walang sapat na katibayan na ang ginang ang tunay na may sala, malakas pa rin ang kutob ko na ito ang tunay na salarin. Dahil na rin sa bigla ang pagkawala nito at sa kakaibang ikinikilos buhat ng una ko itong makita. Nagawa pa ngang magsampa ng kaso ng pamilya ni Samantha sa may-ari ng resort dahil sa mga nangyari sa amin. At dahil wala namang kinalaman ng may-ari sa mga nangyari, ay kinansela na lamang ng ate ni Samantha ang kaso. Kinalaunan ay nabuntis muli ito sa awa ng Panginoon. At habang kami naman ni Marcelo ay nagkaroon ng ugnayan sa isa't isa at tuluyan ko na nga siyang naging nobyo. Nagsama kami at bumuo ng pamilya. Ngunit noong magkaroon kami ng anak ay nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Dahil siguro sa palaging busy ako sa aking trabaho, nagawa nito na palaging magpunta sa bar para mambabae. Gayunpaman, naging mabuti siyang ama sa dalawa naming anak. Dahil may dugong Canadian sina Abigail at Daniela, ay masasabi kong magaganda talaga sila at maaaring pumasok sa mundo ng industriya o sa madaling sabi ay pwede silang maging artista. Naging kampante na rin ako ng mga panahong iyon kay Samantha dahil nagawang magbago ni Dave at minahal nito ng husto ang aking kaibigan noong magkaroon sila ng anak. At tanggap nito ang pagiging magkaibigan namin buhat ng salakayin ako ng aswang. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.